Good morning and welcome po sa gawain ng ating Panginoon. Good morning sa magaganda, nagagandang anak ni Lord. Amen po? Amen. Amen. God is good. And all the time, God is good. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon sa umaga nito. Napakabuti po ng ating Diyos. And good morning din po sa ating mga kapatid na kasama po natin sa umagang ito through FB Live. Samahan po ninyo kami, sama-sama po tayo sa gawain ng Lord. Sa pagbubuhos po ng blessing, kasama po kayo, lahat po tayo. Amen po ba? Amen! Sige po, kayo po ay makapagbukas sa akin sa Matthew chapter 6 po. Basahin po natin ang Matthew chapter 6, beginning verse 25 to 34. Sige po, sabay-sabay po natin nabasahin ang salita ng Diyos. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamali. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayo mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinaramta ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan na igagatong sa halan, kayo pa kaya? Kay higit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya nga, huwag ninyong ikababalisa para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Purihin po natin ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Sige po, tayo po ay pumuat ng langit. Panginoon, salamat po sa umagang ito, Lord. Purihin ka, O Diyos, sapagkat nararapat po sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Salamat, Lord, sa panibagong araw na ito. Salamat, Lord, prinubay mo po lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat, Lord, sa kagalingan ng aming mga karamdaman, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalakasan. Wala kaming ibang pwedeng sabihin, Lord, kundi ito puso namin pasasalamat sa lahat po ng ginagawa mo sa aming buhay. And this morning, Lord, tanggapin mo po ang aming pag-awit, ang aming pagsayaw para sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa gawain mo, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos, sapagkat sa mga pagkakataon na kami ay nangihina, Lord. Ikaw po yung patuloy na aming nagiging kalakasan. Salamat, Panginoon. Salamat po sa lahat ng aming nararanasan, Lord. Ikaw lamang po yung tanging nakakaunawa sa amin, Lord. Ikaw lang po, Panginoon, ang nagpapatawad ng lahat ng aming pagkakamali, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. At sa umagang ito, salamat po sa buhay ng aming pastor, sa buhay ng aming pastor at Panginoon. Thank you, Lord, sa kanilang buhay, sa kanilang kalakasan, Panginoon. Patuloy po nawa silang pagpalain, Panginoon, sa bawat araw ng kanilang buhay. Maging, Lord, ang bawat pamilya, ang bawat kababaihan, Lord, ng iglesyang ito, ang bawat kalalarian, Panginoon. Mga kabataan, Panginoon, salamat po, dakilang Diyos, sapagkat hindi mo po binababayaan man ang bawat isa sa amin, ang aming mga pamilya, Panginoon. Lord, salamat. Salamat, dakilang Diyos. At sa umagang ito, Panginoon, sa amin, sa iyo po namin iniaari ang lahat po ng bagay, Panginoon. Maging, Lord, mensahe po sa umagang ito, na mga Panginoon, yung maging pagpapala sa bawat makakapag
po, dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Blessed morning po sa ating lahat. Pwede bang batiin natin yung katabi natin ng blessed morning? Ayan. Tayo po ay magkamayan, magkamayan. Ngayong umaga po, pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Hallelujah. Sige po, palakpak po tayo. Ito, sir. Hallelujah.
sing of your love. How can it be from that cross you looked at me?
come together and bless your name, Lord. I pray, Lord, that we bless you, Lord, that our worship is a pleasing aroma to you, Lord God. And we give you back all the glory, honor, praises, and thanksgiving. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Magandang babae at lalaki po sa ating lahat. Hallelujah. Sabi ng Bible, we are all fearfully and wonderfully made. Tayo muna manalangin, Panginoon. Kami po ay nagpupuri ng papasalamat, Lord, sa napakagandang umagang itong pagkaroon sa amin. This is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Maraming salamat sapagkat kami po ay mayroong Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagmamahal sa amin, Diyos na nagmamalasakit sa aming Panginoon, Diyos na nagpo-provide ng aming pangangailangan. Maraming salamat sapagkat kami po ay binigyan mo ng kalayaan pag-aralan ng salita mo. Lagi po namin sinasabi, ulit-ulit po namin sinasabi, isa pong pribileyo, karangalan na pag-aralan ng salita mo. Sapagkat ang salita mo po ay buhay, ang salita mo ay totoo, ang salita mo ay makapangyarihan, ang salita mo po ay nagbabago ng aming mga buhay. Dahil salita mo ang aming pag-aaralan, hiniling po namin ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu sa manguna sa aming kalagitnaan. Buksan mo po ang aming mga spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding upang lubos po namin maunawaan, maisagawa lahat ng salita mo na pag-aaralan po namin sa umagang ito. Ang kaaway, siya po ay may higit 2,000 taong talunan, anumang hadlang na kanyang gagawin, di akin sinasansara, pinapawalang bisa sa pangalan ng Jesus. I declare it null and void in Jesus' name. Dahil banal na Espiritu, ikaw ang muna sa aming kalagitnaan, inahin ko na po ang katagumpayan sa pangalan ng Jesus. Amen, amen. Sige po, malakas na palakpak sa Panginoon. Praise the Lord. Okay. So po natin yung ating mga Biblia. Meron po tayong Bible, yung mga gadget po natin. Sa Matthew chapter 6, begin ng verse 25. Dito po tayo, maganda sa unahan. Matthew chapter 6, begin ng verse 25. Ito ang sinasabi, babasahin ko po sa NIV, New International Version. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air, they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can anyone of you, by worrying, add a single hour of your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow, they do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows what you need them. But seek first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Ang Diyos po ang magpala na kanyang banal at makapangyarihan sa salitang pag-aaralan po natin sa umagang ito. Praise the Lord. Ang ating pong Panginoon sa Kristo ay naparito
hindi lamang para po mamatay para sa ating mga kasalanan, kundi siya po naparito para tulungan tayo sa ating mga problema. Tas po kamay na walang problema. Tas sa kamay na walang problema. So naparito siya para po tayo tulungan sa ating mga problema at kabilang sa problema yan yung the problem of worry. Yung po yung pamagat ng pag-aaral, yung problema ng pag-alala. Ibig sabihin, ang pag-aalala, yung worry po ay isang problema. Problema po ba yung worry? Sino naniniwala yung worry problema? O ibig sabihin, lahat tayo may problema. Kasi lahat po tayo ay nag-aalala. Lahat tayo nag-worry. Paano po tayo matutulungan ng Lord sa problem of worry? Tayo po, personally, paano po natin i-deal yung problem of worry? Si Max Lucado, sino po nakakakilala kay Max Lucado? Si Max Lucado po ay isang American author and pastor ng Oak Hill Church sa San Antonio, Texas. Ang kanya pong best-selling book ay yung pong Anxious for Nothing. Siya po ay nagkwento patungkol sa isa pong lalaki na nag-decide na siya po ay mag-hire ng isang tao para gawin yung pag-alala para sa kanya. Ibig sabihin, uupo siya ng tao para yung alalahanin niya, yun ang mag-aalala. So meron po siyang nakitang lalaki na siya po ay pumayag sa sweldong $200,000 a year. $200,000 a year. Siya po, ang trabaho po niya, siya po yung mag-aalala nung alalahan na yung tao. Yun po ang trabaho niya. Matapos niya tanggapin yung trabaho, siya po yung nagtanong. Ang sabi niya doon sa boss na, boss, saan niyo naman po kukunin yung $200,000 a year na isusweld yun sa akin? Ang sabi po ng boss niya, problema mo na yan. Ikaw ang dapat mag-alala, hindi ako. Kaya, sabi, it's your worry, not mine. Ikaw ang mag-aalala, hindi ako. Di ba parang maganda na tayo po'y umupa na lang ng tao? Halimbawa, sweldohan natin ng 7 araw, 1 linggo. Para mag-alala ng ating alalahanin. Di ba parang maganda? Uupo ka na lang, babayaran mo sa ito. Alalahanin ko, bahala ka na dyan. Pero ang problema, ang worry po isang bagay na hindi natin pwedeng ipasa. Hindi natin pwedeng ibigay sa iba. Yung worry, sa atin po yan. Tayo ang mag-aalala ng sarili nating alalahanin. Bagamat minsan sa family, yung alalahanin mo, pag sinare mo sa pamilya, nag-aalala din siya. Pero ikaw mismo, tayo mismo, ang mag-aalala ng ating alalahanin. Amen. Kung meron nga lamang na talagang babayaran mo, para ikaw printing ka na, wala kang pambayad sa ilaw, may babayaran yung biniyaran, siya na mag-aalala. Pero hindi po pwede. Ang worry isang bagay na hindi po natin dapat, hindi pwedeng ipasa, yan po ay personal. So ang tanong, paano po tayo matutulungan ng Panginoon sa problem of worry? So Romans number 1, the problem of worry, yung pong problema ng pag-alala. So una, kinakailangan po natin maunawaan kung bakit ang pag-alala ay worry. Kung bakit ang pag-alala ay problema. We need to understand why worry is a problem. Ang sabi po ng Psalm chapter 139, verse 23 and 24, search me and know my heart, test me and know my anxious thought. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 11 verse 10, so then, banish anxiety from your heart, and cast off the troubles of your body, for youth and vigor are meaningless. So, sa madaling salita, kinikilala po ng Diyos ng worry is a problem. At gusto po ng Diyos na palayain tayo sa pag-alala yung pang worry-free life. Di ba ang sarap no? Wala kang inaalala. Worry-free life. So why is worrying a problem? Worry is a problem because worry rob us of joy. Ninanakaw po yung ating kagalakan. Amen.
Nakakita na po ba kayo ng taong punong-puno na alalahanin na meron kang kagalakan nakikita sa kanya? Ninanakaw po rin yung ating kagalakan. Romans chapter 15 verse 13. May the God of hope fill you with all joys and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Ang gusto po ng Diyos, tayo po'y mapuspos ng kagalakan at kapayapaan habang tayo nagtitiwala sa Kanya. Ngunit ang worry, ito po'y nagnanakaw ng ating kagalakan. Tingnan po natin yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Ano sa palagay mo? Tingnan mo kung may kagalakan. Praise the Lord. Ninanakaw po yung ating kagalakan. Ang sabi po ni David Sunday, sabi po niya, today is the tomorrow that you were worried about yesterday. Ulitin po natin. Today is the tomorrow that you were worried about yesterday. Tatagulogin po natin. Ngayon, ang bukas na pinag-aalala mo kahapon. Ngayon, ang bukas na pinag-aalala mo kahapon. Ibig sabihin, ngayon pa lang, nag-aalala ka na bukas. Nag-aalala ka na kung paano na mangyayari sa araw ng bukas. Amen. At kalamitan po sa ating mga alalahanin patungkol sa araw po ng bukas, ito po yung nagnanakaw ng kagalakan at blessing na gusto ng Diyos na maranasan po natin ngayon. Ibig po ni Lord, every day, magkaroon tayo ng kagalakan at blessing na maranasan natin ang gagaling po sa Kanya. Yung pag-aalala po para sa araw ng bukas, yung po yung nagnanakaw ng kagalakan at yung blessing na gusto Lord na maranasan po natin ngayon. May pabayaan na po natin yung araw ng bukas. Alalahanin po natin ngayon. Kung ano ngayon, yung po yung alalahanin natin. Sabi po na Kerry ten Boom, kilala po ba natin? O naririnig na natin yan? Si Kerry ten Boom. Ang sabi po niya, worrying is carrying tomorrow's load with today's strength. Sabi po niya, ang pag-alala ito yung pagdadala mo ng bigat ng bukas na ang ginagamit mo yung kalakasan ngayon. Ulitin po natin. Worrying is carrying tomorrow's load with today's strength. Yung pong pag-alala, ito po yung dinadala mo yung bigat ng bukas ng kalakasan mo ngayon. Yung kalakasan po natin ngayon para ngayon. Pero kung tayo may mag-aalala sa araw ng bukas, yung lakas na ginagamit natin, yung lakas natin ngayon, ay mauubusan po tayo. Hindi tayo tatagahan. Amen. Para bang dala-dala mo yung 2 araw ng sabay. Isa lang. Ngayon na, alalahanin po natin, yung bukas, bahala ng Panginoon. Bahala yung bukas mag-alala, may sarili siyang alalahanin. Amen. One day at a time. Ang sabi po ni Kerry ten Boom, worrying does not empty tomorrow of its sorrow, it empties today of its strength. Hindi po na-empty yung kapighatian bukas, kundi ang nauubos yung lakas natin ngayon. Bakit po nauubos yung lakas natin ngayon? Sapagkat inaalala po natin yung araw ng bukas. Inaalala natin yung mamaya, yung mangyayari. Alalahanin naman natin ngayon. Kung ano ngayon, yung po yung tingnan natin. Yung lakas na meron po tayo ngayon, yung po yung gagamitin natin ngayong araw-linggo. Bukas sa Lunes, bahala na. Pagdating bukas, saka mo alalahanin. Yung nga po ang problema sa atin Di ba? Pati yung bukas, inaalala natin, meron tayong alalahanin ngayon. Para bang nakakain mo lang ng almusal, nag-iisip ka na, ano kaya ulam namin yung tanghali? Ano kaya ulam sa hapunan? Di ba? Alalahanin po natin ngayon. Yung lakas na meron po tayo ay para ngayon lang. Amen. Gamitin natin ngayon. Huwag natin gamitin para sa araw ng bukas kasi mauubusan po tayo. Hindi tayo tatagal. Palakpakan po natin ang Panginoon. Worry rob us of our joy. Ninanakaw yung kagalakan po
natin. Kasi yung kagalakan niya po ay nakikita sa mukha. Hindi po natin pwedeng pagtakpan. Hindi natin pwedeng pekein yung kagalakan nagmumula po sa Panginoon. Tingnan mo lang yung katabi mo. Totoo po, meron ng joy. Meron? Praise the Lord. Joy to the world. Palakpakan po natin ang Panginoon. Worries rob us of our joy. Let there be worries make us unfruitful. Ginagawa po tayong unfruitful. Ibig sabihin, hindi po tayo mamumunga. At ang Panginoon, tayo po ay inaasahang mamunga. Ang sabi ng Bible, yung nakadikit sa akin, sabi ng I am the vine, you're the branches. Yung nakadikit sa branch ng Panginoon, namumunga. Inaasahan po ng Panginoon na tayo mamunga. Ano po yung bunga? Bunga po ng mabuting gawa. Bunga ng kaluluwa. Bunga ng Espiritu Santo. Love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. Inaasahan po ng Panginoon yung bunga. Pero kung tayo po yung punong-puno ng alalahanin, hindi po tayo mamumunga. Mananatili po tayong bansot. Magiging stagnant po tayo. Sabi po ng Matthew chapter 13 verse 22, the one who received the seed that fell among the thorns is the man who hears the word, but the words of life and the deceitfulness of wealth choke in, making it unfruitful. Sabi sa Tagalog, ang benin namang nahulog sa may damuhan, matinik na halaman ay naglalarawan ng mga taong duminig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawala ng puwang sa kanyang puso at hindi nagkaroon ng bunga ang taong yun dahil sa pagkabalisa sa maraming bagay. Ang gusto po ng Diyos, tayo po'y magamit ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. Gusto rin po ng Panginoon na tayo po'y maglingkod sa ating kapwa. Pero pag hinayaan po natin yung alalahanin ang maghari sa ating buhay, magiging stronghold po ito. Magiging stronghold sa ating mga buhay. Magiging dahilan para po tayo hindi maging mabunga sa kaharian po ng ating Panginoon. Inaasahan po ng Lord na tayo po maging fruitful sa Kanyang kingdom. Pero kung tayo po ay punong-puno ng alalahanin, hindi po tayo kailanman magiging mabunga. Yan sabi po ng Panginoon Matthew 21 verse 34, ang katakawan, paglalasing at kabalasihan sa buhay na ito ay alasin ninyo sa isip. Mag-ingat kayo, baka biglang abutan ng araw na yun. Yung araw na sinasabi po dito yung pagkabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Tayo po inilagay ng Panginoon dito sa lupa para kumilos, magtrabaho sa kanyang arian at inaasahan po niya na maging mabunga, maging fruitful servant po tayo. Kaya tanungin po natin yung sarili natin. Suriin po natin yung sarili natin. Ilang taon na po ba tayong mananampalataya? Tayo naman po, alam naman natin yan eh. Ang nakakaalam, sarili natin at ang Panginoon. So search our heart. Tangin mo ang sarili mo. Ano ba yung naging bunga ko na bilang mananampalataya? Meron ba akong bunga ng Espiritu Santo? O yung lahat ng bunga ng Espiritu Santo nalaglag na? Meron ba akong bungang kaluluwa? May nadala na ba ako sa Panginoon sa pagiging Kristiyano ko sa napakatagal na panahon? Meron na bang bunga ng mabuting buhay? Naging bagong buhay? Meron na talaga ba akong bagong buhay? Nagbunga nga ba ikaw ng mabuting gawa? So tayo po yung nakakaalam at ang Panginoon. So tinatalakay natin, i-search po natin. Amen. Yung worry make us unfruitful. Kasi pag marami tayo inala, hindi talaga tayo makakakilos sa kanya ng Panginoon. Hindi natin magagawa yung pinagagawa ni Lord sapagkat tayo po'y busy sa pag-alala. Amen po ba? Palagpakan po natin ang Panginoon. Worry make us unfruitful.
hindi po tayo magiging mabunga. Pangatlo, worries doesn't accomplish anything. Wala pong a-accomplish. Ang worry, kaya ang sabi sa verse 27, Matthew chapter 6 verse 27, can any one of you by worrying add a single hour to your mind? Yung bang pag-alala ay nakakadagdag miski isang oras sa iyong buhay, sa palagay po natin. Yung po bang pag-alala ay nakakadagdag ng oras sa ating buhay. Halimbawa, nag-alala ka, nadagdagan mo ng isang oras ang buhay mo. Sa palagay mo, hindi ka mapalagay. Hindi po madadagdagan, mababawasan. Yung po mga taong punong-puno ng alalain po yung taong punong-puno ng sakit at karamdaman. Amen. Sabi po ng Psalm 127 verse 2, it is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrow, for so he gives his beloved, sabi ko sa Tagalog, hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay, maaga pa akong bumangon, gabing-gabi kong humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Ito po'y larawan ng isang tao na nag-aalala sa kanyang mga pangangailangan. Sabi ko din, maagang gumising para magtrabaho, buong araw nagtatrabaho. Pag uwi gabi na, at pagdating ng gabi, inuupos yung araw ng yung gabi sa pag-alala. Di ba mayroon ka, gigising ka ng umaga para magtrabaho, maghapon ka magtatrabaho. Pagtapos pag uwi mo, hihimlay ka na, wala ka namang ginawa kundi mag-alala. Tumitila ng manok, hindi ka pa nakakatulog. Di ba ang hirap na gigising ka ng umaga, gigising ka ng alas 4 kasi ang pasok may alas 7. Pagkatapos pag uwi mo, nag-overtime ka, uuwi ka ng gabi na. Pagkakain mo, matutulog mo, paghiga mo naman, hindi ka makatulog sa kaya nag-aalala ka pa. Mahirap po yan. Ano po ba yung common time na ang tao pa ay nag-aalala? Ano yung kalimitang oras na ikaw ay nag-aalala? Siyempre, sa gabi. Di ba? Kapag kalimitan ang sabi ito sa survey, between 9 p.m. to 3 a.m. Yun po yung oras na kalimitang kaalala yung mga tao. Yung bang patay na ilaw. Nakahiga ka na kasi wala ka ng trabaho. Nakahiga ka na. Doon po papasok. Napakaraming alalahanin. Amen. Yun po yung dadaloy sa ating isipan na kaminsan hindi mo maitan-off. Gusto mo nang itan-off, hindi mo maitan-off. Gusto mo nang patayin, pero hindi mamatay-matay. Di ba? Pag ikaw ay nakahiga na, di ba ang dami pumapasok sa isipan mo, ang dami mo inaalala, gusto mo nang patayin, kumbaga sa TV, itatanggol mo, pero hindi mo tanggol. Amen. Ganun po. Minsan tumitilaok na ang manok, gising pa po tayo. Sinasabi po ng Panginoon, lahat ng alala ito po'y walang kabuluhan. Wala po itong ma-accomplish. Gusto po ng Panginoon na palayain tayo sa pag-alala at bigyan tayo ng mahimlay na tulog. Sino po dito nakakatulog ng mahimbing? Na talagang paghiga mo, yung paghiga mo talagang ang layo mo'y matulog talaga. O paghiga mo, nag-iisip ka pa. Ang dami mong iniisip. Ang dami mong inaalala. Bukas yung due date ng tubig. Meron na akong yung disconnection. Babayad sa wifi. Magtutwisin ko yung anak ko. Kaya po sumisikat ang araw, gising ka pa. Amen. Ang gusto ko ng Panginoon, palayain tayo sa worry at bigyan tayo ng masarap na tulog. May ibang paghiga mo talaga, tulog ka na. Pagising mo, umaga na. Di ba sarap nun? Amen. Sino po yung gano'n? Paghiga mo talaga, tulog ka na. Pagising mo, umaga na. O yung nakahiga ka na, isip ka ng isip, madaling araw na.
tumitila ako ng manok, ay pasok may maaga, hindi ka na nakatulog. Kaya pagdating mo sa trabaho, pipikit-pit ka, aantok-antok. Ang sabi po na Ray Fowler, worry is like a rocking chair. It gives you something to do, but it doesn't get you anywhere. Parang rocking chair. Yung worry, sino po nakasakay sa rocking chair? Binibigyan ka ng gagawin. Di ba pag nasa rocking chair ka, kaya ka nasa rocking chair, igaganon mo, di ba? So meron kang ginagawa. Pero, hindi ka makakapalit. Hindi ka naman makakapalit. Naantong ka pa rin. Ibig sabihin, walang na-accomplish. Miski umaga pa hanggang gabi, mag-rocking chair ka, naandyan ka pa rin, hindi ka lalayo. Amen. Ganun po yung worry. Ang sabi ni Ray Fowler. Isipin po natin ngayon. Ngayon, ano po yung ating alalahanin ngayon? Ngayon, kung ano po yung alalahanin ngayon? Kung yung inaalala po natin ngayon ay isang bagay na pwedeng baguhin, huwag po tayong mag-alala. Ang gawin po natin, simula natin trabahin para mabago. Kasi mababago naman eh. Pero, kung yung ating pong alalahanin ay hindi kayang baguhin, huwag din tayo mag-alala. Kasi yung alalahanin natin, hindi naman din mababago yan. Amen. Walang ma-accomplish. Yan sabi po ng Panginoon Kristo, Matthew 6:27, can any one of you by worrying add a single hour to your life? Madadagdagan ba? Madadagdagan ba na isang oras ang buhay mo sa kabuhitan ng pag-alala? Ano po sagot? No. Why? Because worrying does not accomplish anything. Why worrying is a problem? Number 4, worry shows a lack of trust in God. Ito pinagpapakita ng kakulangan ng pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Isaiah chapter 26 verse 3 and 4. You will keep in perfect peace those whose mind are steadfast because they trust in you. Trust in the Lord forever, for the Lord Himself is the rock eternal. Ang pag-alala, ito po ay katibayan ng kakulangan ng ating pagtitiwala sa Diyos. Hindi tayo pwedeng magtiwala sa Diyos at the same time nag-aalala po tayo. Ibig sabihin, hindi pwedeng pagsamahin. Ibig sabihin, kung po tayo nagtitiwala sa Diyos, hindi tayo dapat mag-alala. Hindi pwedeng pagsamahin na nagtitiwala sa Diyos at the same time nag-aalala po tayo. Amen. Hindi tayo maaaring magtiwala sa Diyos at the same time nag-aalala rin po tayo. So, ibig sabihin, dito po natin madidiskubre na ang pag-alala, hindi lang po simpleng problema. Ito po ay, hindi na simpleng problema. Kasalanan. Kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos, kakulangan ng pananampalataya, kasalanan. Sabi po Romans 14:23, everything that does not come from faith is sin. Anumang bagay na hindi nagmumula sa pananampalataya, kasalanan. Yung po bang pag-alala, galing sa pananampalataya? Hindi po. So, ibig sabihin, yung pong pag-alala, hindi lang simpleng problema ng buhay. It is a sin. Anything that does not come from faith is sin. Anong bagay na hindi nanggagaling, nagmumula sa pananampalataya ay kasalanan. Worrying, ito po ay nagpapakita ng kakulangan ng pagtitiwala po natin sa ating Panginoon Diyos. When we trust in God, we don't need to worry. Amen po ba? Why worry is a problem? Worry robs us of our joy. Worry makes us unfruitful. Worry does not accomplish anything. Worry shows a lack of trust in God. Romans number 2, understanding worry. Pag-unawa sa worry. Paano po natin maunawaan ang worry from a biblical perspective? What do we worry about? Ano po ba yung ating laging pinag-aalala? Ano lagi mong inaalala? Ayon po sa survey,
There are top 14 people said they worried about. Meron pong top 14 na bagay na laging pinag-aalala ng mga tao. Number 1, relationship. Number 2, trabaho. Number 3, finances. Pang-4, kalusugan, health. Lahat po tayo nag-aalala sa relationship. Tapos mo kamay na may karelasyon. Siyempre, pag may asawa, kami relationship, kami anak, kami relationship. Lahat po tayo ay nag-aalala sa relationship. Kung ikaw ay may asawa, lagi ka nag-aalala sa iyong asawa. Pag ang asawa may trabaho, ating gabi na hindi pa nauwi, nag-aalala ka. Di ba? Ang uwi niya ay alas 8, alas 10 na wala pa, hindi man nag-text, hindi nag-message. Siyempre, ikaw bilang asawa, nag-aalala ka. Amen. Kung ikaw naman ay single, pagkatapos meron ka ng idinete, iniisip mo naman, kami na kaya. Magkakatuluyan kaya kami. Kung ikaw naman ay magulang, tayo ay magulang, nag-aalala tayo sa ating anak. Amen. Pag-uwi ng anak natin alas 5, alas 8, wala pa, tapos hindi nagme-message. Siyempre, nag-aalala ka bilang magulang. Inaalala mo, nasa na kaya si anak? Kaya ang gagawin mo, tatawagan mo. Amen. Nag-aalala po tayo. Nag-aalala tayo sa mga taong malapit sa atin. Pero, ang sabi ng Bible, God is in control. Kontrolado niya ang lahat ng bagay. Ang dapat lamang natin gawin, itagubilin po natin sa Panginoon. Di ba, tayo naman kasi, pag halimbawa, yung asawa mo pa, nagtatapa, pinag-pray mo naman yan, gabi kay Lord, ingatan mo yung aking asawa sa pagpasok bukas, bahala ka na po sa kanya, bigyan mo siya ng nakatap, ganito. Pati yung anak natin, di ba, pinag-pray naman natin eh. So, ibig sabihin, pinag-pray na natin sa Panginoon, kaya lang minsan, miski pinag-pray po natin sa Panginoon, pero sinasabi natin, late na hindi pa namin, nag-aalala pa rin po tayo. Amen. Hindi lamang po maging sa ating gobyerno, nag-aalala tayo. Ano ba mangyayari sa ating gobyerno? Ano ba mangyayari sa West Philippine Sea? Magkakagera na ba? Di ba nag-aalala tayo? Meron mga fake news na ito na magigera na, sasakupin na tayo ng China, ganire. So marami po tayong pinag-aalala. Amen. Pakarami po natin pinag-aalala. Amen. Palakpakan po natin yung Lord. Kapag may trabaho ka, nag-aalala ka rin. Diba? Nag-aalala tayo sa trabaho. Pag ikaw ay casual, nag-aalala ka, baka hindi ma-regular. Pag ikaw naman ay regular, nag-aalala ka, baka hindi ka ma-promote. Nag-aalala ka kung magagawa mo yung pinapagawa. May deadline, magagawa mo ba? Pag may trabaho ka, nag-aalala ka. Kung wala kang trabaho, nag-aalala ka rin. Diba? May trabaho ka, wala, nag-aalala po tayo. Pero iba, walang pakialam. We worry about work. We worry about finances. Sino po nag-aalala patungkol sa pera? Ito po yung totoo, mayaman ka man o mahirap. Yung mayaman, nag-aalala po yan sa kanyang kayamanan kung paano niya itong mapapalago. Ano ang mangyayari kapag ito'y na-bankrupt? Pag ang tao naman ay mahirap, nag-aalala siya na magkaroon man lamang siya ng sapat para sa buong maghapon. Tayo naman in between, pag sinabing in between, hindi naman tayo mayaman, hindi naman tayo mahirap, nasa gitna tayo. Ang inaalala naman natin ay kung paano may stretch yung budget natin. Aabot sa dulo ng, halimbawa, lingguhan ka, tumanggap ka ng ganito, inaalala mo kung paano mo mai-stretch yung budget na aabot ng linggo. Miski kami, tumanggap kami ng allowance, ito tinanggap namin. Inaalala mo kung paano mo mai-stretch na pagdating ng linggo, meron ka pang isasahin. Meron pang iuulam. Inaalala po natin yan. Lahat ng tao nag-aalala sa finances. Amen. We need not worry about finances. Trust God. Sabi po ng Philippians 4, and may God shall supply all our needs according to riches in glory in Christ Jesus.
yung ating pong church building. Nag-aalala tayo dun sa budget. Yung ating pong raise na budget, 2 million. Pero, hindi lang 2 million ang magagastos. Sino po yung nag-aalala? Sino nag-aalala? Hindi tayo dapat mag-alala. Sabi po ng Bible, and my God shall supply all our needs according to riches and glory in Christ. Naniniwala tayo. Nananampalataya tayo. Itong 2-story church building ay matatayo sa lugar na to. Matatapos na po yung plano at papadala na sa atin. Ayusin na po natin yung building kami. Pero nag-aalala ba tayo? Nag-aalala? Aminin. Pero hindi dapat mag-alala kasi matagal natin ipinanalangin yan eh. Ang deklarasyon po natin, by 2024, sisimulan yung church building project po natin. Wala pong kontra. Sama-sama po tayo. We need not to worry about finances. Trust God. Ang Diyos po'y gumagamit ng mga instrumento, hindi po siya bababa. Para yung gagastos na natin milyones o anak 18 milyones na gagastos ninyo. Hindi po bababa ang Panginoon. Sino po ang gagamitin? Tayo. Ang unang gagamitin tayo nasa loob. Bago siya gumamit ng nasa labas. Pero salamat sa Panginoon. Sapagkat marami po sa atin ang nakita ng Panginoon na talagang sumuporta. Kaya salamat sa bawat isa po sa atin. At saka gagamit ang Panginoon sa labas. Naniniwala tayo po hindi nag-aalala. Naniniwala tayo itong 2024, sisimulan yung church building project natin at may tatayo yung 2-story church building. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Malimit din tayo makalala sa ating kalusugan. Minsan nag-aalala tayo sa mga actual health problem. Ubo, sipon, lagnat. Ang sabi ni, may narinig ko nagturo, hindi daw dapat ginagamot yung sipon, ubo, lagnat. Sabi, hindi dapat ginagamot yan kung saan gagaling yan. Totoo naman, di ba, yung sipon at saka ubo. Meron kasi tayong, tawag dito, may natural immunity tayo. Meron tayo sa katawan na talagang sila yung tumutulong para tayo pagaling. Kaya minsan kung kumainom ng gamot, may sipon ka, gumagaling. May upo ka, hindi ko nainom ng gamot, gumagaling ka. Amen. Pero minsan lagi natin inaalala. Sometimes we worry about yung pong potential health problems. At minsan, inaalala po natin imaginary health problem. May naramdaman ka lang dito, meron na yata akong cancer. May naramdaman ko dito, ano kaya ito? Paano na iniisip natin? Pero dapat na, kasi tayo po ay napakalaga po na kalusugan. Sa atin, pinamana ng palataya, kasi kung hindi po tayo malusog, hindi po tayo makapaglilingkod sa Panginoon. Kaya dapat, para hindi tayo mag-alala sa ating kalusugan, ay alagaan po natin ang ating katawan. Hindi po masamang magpa-check up. Ang gamot ko ay ginagamit ng Panginoon para tayo pagalingin. Pero kalimitan tayo po, lagi natin inaalala yan. Ha? Hindi po masamang magpa-check up, pero hindi pa pa-check up. Pa-check up ka. Hindi po masamang magpa-check up. Magpa-doktor. Pero ako, kasi ano po yan eh. Kumbaga sa ano natin, yung iba yung dealing natin sa pagkanya-kanyang dealing natin eh. Ako po ay hindi mahilig magpa-check up. Miski may ubo ko, wala, hindi na ako nainom ng gamot eh. Maintenance sa ikaw din ang reseta sa sarili mo. Sabi na Ellen, magpa-check up ka na, may magic word, may magic nine, ang dami magic. Eh, ang Panginoon, hindi po nagmamagic. Ang Diyos po yung nagpapagaling. Pero hindi po masama. Walang sisihan, ha?
Walang sisihan. Ingatan po natin yung kalusugan natin. Pero kung dapat magpa-check up, magpa-check up. Pero ako po, ay hindi po ako nagpapa-check up. Yung maintenance mo, ikaw din ang reseta sa Ako yung maintenance ko, hindi po galing sa doktor. Sarili kong diskarte yan. Dapat ako mag-maintain. Pero minsan hindi ko ako nainom, minsan hindi ko akong di nainom, mag-maintain. Ito buhay na buhay, no? Amen. Kasi nagtitiwala po tayo sa Panginoon. Pero wag po tayong extreme. Wag naman po tayong extreme. Iniisip natin ang Diyos nagpapagaling. Hindi na ako kainom ng gamot. Ang Diyos nagpapagaling. Hindi na ako ganito, hindi na ako magpapacheck up. Hindi po gano'n. Kanya-kanya pong dealing natin sa Panginoon. Amen. Kung sinasabi ni Lord, magpa-doktor ka, magpa-opera ka, magpa-transplant ka, gawin po natin. Pero kung sa sarili mo, naniniwala ka, na pinagaling ka ni Lord, naniniwala ka, ang Diyos nagpapagaling, kanya-kanya po tayong pananampalataya. Sabi nga na iba, walang pasagan ng tree. Pagpapag po natin ang Panginoon. Hallelujah. Napakarami po natin inaalala. Katulad sinabi natin kanina, yung nangyayari po sa bansa natin. Divided yung bansa po natin. Merong anti-China, may pro-China. Merong Marcos, merong Duterte, merong ganito. Diba inaalala, ano na kaya mangyayari sa Pilipinas? Wala po tayong dapat, huwag natin alalanan, dapat natin gawin, ipanalangin po natin. Huwag tayong makisawsaw na mag-share tayo ng mga, naalala ko po kasi yung isang may katungkulan sa gobyerno. Kasi halimbawa ako ay may katungkulan sa gobyerno. Ako'y nakareceive halimbawa ng isang impormasyon na kaya yung national security. Ang dapat kong gawin, makikipag-unayan ako sa gobyerno. Sa military, may nakuha akong impormasyon ganito. Nagkagamitan tayo ng ganire. Pero ang ginawa nito, hindi ko na po babanggitin ang pangalan, ibinroadcast, nag-vlog po siya. Gigirahin na tayo, titirahin tayo ng missile, ganire. Ano ang nangyari? Nagbigay ng takot sa tao. Tayo po, ipagpili natin. Kung may nabasa po tayong information, narinig, huwag po natin ipapasa na magbibigay ng takot. Magbibigay ng takot yun eh. Sinabi, bubombahin na tayo, 25 site. Nakahanda na, bubombahin tayo. Yung po ba'y makakatulong, hindi nagbigay ng takot. Dapat, kung may nakita kang kaya, panalangin po natin, huwag na tayo sumali pagpapakalat. Ano na yung pastor na papakalat? Sa amin kasi may nagpakalat. Sa chat group namin, sa GMC. Hindi, totoo naman eh. Sinabi ko sa kanya, tingnan mo yung background ng pinanggagalingan ng impormasyon. Huwag tayong basta-basta maniniwala na sinabi ko ito na, tingnan mo, ano bang background nito? Tingnan mo muna bago mo i-share. Sabi ko sa kanya, mag-share tayo, yung nakaka-encourage. Kasi nagbibigay takot yun eh. Kaya nga ako nag-share para pag-pray eh. Tapos nag-share na naman. Isinire yung sinasabi ko. Isinire na naman sa ano. Pinabayaan na namin sa pagsasabi. Wala. Kaya tayo po, marami tayong alalahanin. Pero huwag na tayo magpatagdag. Huwag na tayo may nakakita kang gawin mo share na magbibigay po ng takot. Gawin po natin, ipanalangin po natin. Amen. Ano mang mangyari sa pagkakas, ipanalangin po natin. Huwag tayong mag-alala, ipanalangin natin. Ilagay po natin sa kamay ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Why do we worry? Bakit ba tayo nag-aalala? Meron pong basically three reasons why we worry. Tatlong reason kung bakit tayo po. Number one, we do not know the future. Hindi natin alam yung future. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Hindi natin alam yung mangyayari bukas. Hindi natin alam kung yung mangyayari sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon. Kaya po tayo nag-aalala. Amen. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa gobyerno. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa West Philippines. Hindi natin alam. Kaya tayo nag-ano kaya mangyayari? Magkakagero ba talaga?
Ano na talaga ang mangyayari? Amen. Kasi natin alam yung mangyayari. Dahil hindi po natin alam yung mangyayari, pagkatiwala na lang po natin sa Panginoon. Amen. We don't know the future. Amen. Kasi minsan advance tayo mag-isip. Advance tayo minsan mag-isip. Salit na pag-isip tayo ng ikabubuti yung worst na naiisip natin. Kasi advance yung ating pag-iisip. Because we do not know the future. Number 2, we worry because we cannot solve our problem. Hindi natin kayang lutasin yung ating problema. Amen. We do not have the necessary skill or resources and so we worry. Pag may problema tayo, na napakalaking problema, wala po tayong necessary skill and resources. So tayo po ay nag-worry. Worrying doesn't make things any better. In fact, it only makes things worse. Hindi naman mapabuti eh. Miski mag-alala ka na mag-alala, hindi po mapapabuti. Magiging worse pa. Ibabaon po tayo. But we are warriors. Miski alam po natin na hindi maganda yung pag-alala, pero nag-worry pa rin tayo. Bakit? Because people are warriors. Kaya nag-worry pa rin po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi natin alam yung mangyayari sa araw ng buwan. Hindi natin alam kung paano natin lulutasin yung aming problema. We worry because we cannot be anywhere at once. Hindi po tayo omnipotent na nasa lahat ng dako. Kaya nag-aalala po tayo. Kapag yung anak po natin ay malayo, nasa school, wala po tayo doon. Hindi na tayo kasama. Kaya tayo po ay nag-aalala. Amen po ba? Kapag yung asawa natin ay hindi pa nauwi, hindi tayo nakakarinig sa kanila, nag-aalala po tayo kasi wala tayo doon sa kinaroroonan po nila. Amen. Isa pong pinag-aalala natin, nag-aalala tayo, paano na ang mangyayari sa aking mga mahal sa buhay kapag ako ay namatay? Sino po yung nag-alala pag maliliit pa anak mo? Ano na ang mangyayari sa aking mga anak, sa aking mga mahal sa buhay kapag kinuha na ako ni Lord? Sino po yung nag-alala ng ganyan? Ako nag-alala ng ganyan eh. Ano kaya ang mangyayari kay Hana? Nag-iisa naman siya. Kapag kami nawala na. Nandito naman ako eh. Hindi, kung wala ka na rin. Pero, huwag po tayo mag-alala. Bahala si Lord. Amen? Bahala po si Lord. At naniniwala po tayo, dadating si Lord sa kapanahonan natin. Amen. Kaya sama-sama po tayong sasalubong sa Panginoon. Pero minsan inaalala po natin, lalo pag maliit ang anak mo, meron ka nararamdaman, para mas tingin mo'y matitigo ka na. Ano kaya ang mangyayari? Ano kaya ang mangyayari sa susunod na kabanata? Amen. Tayo po'y nag-worry sapagkat hindi po natin alam yung future. Tayo po'y nag-worry sapagkat hindi natin kayang lutasin yung ating problema. Tayo nag-worry sapagkat wala po tayo sa lahat ng lugar. We are not omnipresent. Si Lord lang po yung omnipresent. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dito po sa 3 reasons kung bakit tayo nag-worry, meron po tayong mapapansin na common element. Ano po yung common element? The reason we worry because we are limited as human being. Limitado po tayo. We are finite creature. But we need to remember that although we are finite creature, God is infinite. Ang Diyos po'y infinite, ang Diyos po ay everywhere, ang Diyos po'y walang limitasyon. We don't know the future, but God does. Hindi natin alam yung future, kaya alam ng Panginoon. We cannot solve our problem, but God can. Hindi natin malulutas ang problema natin, pero kayang-kaya ng Panginoon. We cannot be everywhere at once, but God is everywhere at once. Thanks God,
But instead of pouring, we can trust God. He is all-knowing, He is powerful, He is omnipresent. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede natin ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa Panginoon. Kesa mag-alala tayo na mag-alala. Ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Dealing with worry. Romans number 3. How to deal with the problem of worry? How to deal with the problem of worry? Number 1, know that we have a Heavenly Father. Know that we have a Heavenly Father. Meron po tayong Ama sa langit. Nung tinanggap natin si Kristo as Lord and personal Savior, God adopt us in His family. We belong to the family of God. So bakit tayo mag-aalala kung tayo ay kabahagi ng pamilya ng Diyos? Ang ating pong Ama ay nasa langit. Yung Ama natin nagsabing mula sa kayamanang hindi na uubos. Ipupurbigyan natin pangalan, nagsabi na kung yung ibon, yung bulaklak, dinadamitan niya, tayo pa kaya? Matthew 6:26. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you much more valuable than they? Di ba mas mahalaga tayo kaysa mga ibon? Kung yung ibon dinadamitan ng Panginoon, tayo pa kaya? Di ba? Tingnan mo yung suot mo ngayon. Branded ba yan ang ukay-ukay? Miskan mo yung damit natin, galing sa Panginoon yan. God is a just God. He is our Heavenly Father who loves us and take care of us. He take care of the bird of the air. Pinapangalagaan na yung ibon. Sa hilpapawid, tayo pa kaya na manak niya ang hindi niya alagaan? Amen. Meron po tayong Heavenly Father. Kaya wala po tayong dapat ipag-alala. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 2, para din natin yung ating worries, trust at magtiwala po tayo sa Panginoon. 1 Peter 5:7, cast all your anxiety upon Him because He cares. Sabi ng John 14:1, do not let your heart be troubled. Trust in God, trust also in me. Sabi ng John 14:7, peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Trusting God also means trusting God's sovereignty. Trusting God that He is in control, especially when meron po tayong pinagdadaanan. Psalm 139:16, all the days ordained for me were written in your book before one of them come to me. Lahat ng nangyayari sa ating buhay, scripted na po yan. Sabi ng Bible, Psalm 139. Nakakita na tayo, hindi pa naman tayo pinapanganak. Alam ng Diyos yung haba ng ating buhay. Sabi ko, sa pagpinakta, sa kalat mong talaan, ikaw lang nakakalam. Siya po yung nakakalam. Lahat ng nangyayari sa atin, yan po ay scripted na. Parang pelikula, alam na yung susunod. Mamaya, alam nyo kung saan tayo pupunta. Alam nyo kung saan tayo pupunta bukas. Alam nyo kung anong gagawin natin araw-araw, minuto. Alam ko naman, naka-record na po yan. Parang gumaganap lang tayo sa isang pelikula. Alam ni Lord kung ano ang magiging wakas. Amen. Sabi po ni Jerry Bridges, sabi niya, ito pong Psalm 139:16, sabi niya, Jerry Bridges suggests taking this verse and turning it into following prayer. Yung prayer niya, Lord, this circumstance is a part of your plan for my life today. Help me to respond in faith and in God honoring way to your providential will, and then please give me wisdom to know how to address the situation. God is in control and we need to trust Him in our circumstances. Ang sabi po ni John Newton, sino po nakakakilala kay John Newton? Yung po composer ng Amazing Grace. Ito po yung sinabi niya long time ago. How happy are they who can resign all of Him, see His hands in every dispensation, and believe that He chooses better for them than they possibly could ever for themselves. Ibig sabihin, mas alam ng Diyos yung mas ikabubuti natin kesa sa ating sarili. Alam niya yung mas makakabuti sa atin.
Number 3, learn to live in the present. Tayo po ay matutong mamuhay ngayon. Sabi ng Matthew 6:33-34, but seek first His kingdom and His righteousness, all these things will be added to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Mamuhay po tayo ngayon. Huwag po natin alalahanin yung araw ng bukas. Yung araw ng bukas, yung alalahanin na araw na para po bukas yan. Ngayon po ang alalahanin natin. Amen. Sabi po ni Charles Spurgeon, worry will not empty tomorrow of its trial, but it will empty today of its victory. Worry will not empty tomorrow of its trial, but it will empty today of its victory. May empty yung victory, mismo wala po tayong victory makakamit. Sabi po ni Mark Twain, I've had many troubles in life, most of which never happened. Sabi niya, I had many troubles in my life, but most of them never happened. Minsan marami tayong inaalala mangyayari sa atin, pero hindi naman talaga mangyayari. Minsan kasi advance tayong mag-isip. Learn to live in the present. Don't let the worries of tomorrow rob us of our joy in Christ today. Yung bukas, para po, bukas yan. Huwag muna natin, bukas may pasok na naman kayo sa trabaho. Huwag niyo munang alalahanin kung anong mangyayari sa trabaho niyo bukas. Pagdating ng bukas, saka niyo po alalahanin ngayon. Kung ano yung alalahanin ngayon, yan po yung alalahanin natin. Yung lakas na meron tayo ngayon, gagamitin natin ngayon. Kasi minsan, uubos yung lakas natin ngayon kasi inaalala natin yung bukas na dapat ngayon lamang. Amen po ba? Another prayer, panalangin po natin, pray about it. Sabi ng Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God which transcends our understanding will guide our heart and mind in Christ Jesus. Amen. Palitan, trade. Sabi po dito, ite-trade natin yung lahat ng ating anxious thought, lahat ng ating alalahanin ibibigay natin sa Panginoon. At ang ibibigay ng Lord, the peace of God which transcends all understanding. Palitan ibibigay natin kay Lord yung ating mga alalahanin. Ang kapalit na ibibigay ni Lord, the peace of God which transcends all understanding that guide our heart and mind in Christ Jesus. So, pinakamagandang palitan, trade. Ibibigay natin yung alalahanin sa Panginoon, ipapalit ni Lord, the peace of God which transcends all understanding. Palakpakan po natin ang Panginoon. Why worry when we can pray? Kapag tayo inaatake ng worry, manalangin po tayo. Another, fill our minds with good thoughts. Punin po natin ating isipan ng mabubuting kaisipan. Philippians 4:8. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. Ito po yung ilagay natin sa ating kaisipan. Huwag natin punuin ng alalahanin. Amen. Read the Bible. Magaling po tayo sa mga Christian music. Fill our minds with good thoughts. Mapupustos po ng magandang kaisipan yung ating isipan kapag tayo pinagbabasa ng Bible, nakikinig ng mga Christian music. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. And lastly, grow in the fruit of the Spirit. Kung mabubuo tayo sa bunga ng Espiritu Santo, love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. 9 fruit of the Spirit. Huwag po natin hayaang malaglag. Amen. Huwag natin hayaan kasi minsan nililiglig ni Satanas. Di ba pag may puno, hinod, ang ginagawa, nililiglig para bumaksak. Nililiglig po ni Satanas yung bunga ng Espiritu Santo na nasa atin. Huwag po natin hayaan na maubos. Huwag natin hayaang malaglag. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Worry will rob us of our joy. Worry will make us unfruitful.
Worry doesn't accomplish anything, and worry shows a lack of trust in God. So there is a better way. Jesus can come to help us with our problem. He will help us with the problem of worry. Bakit tayo mag-alala kung meron po tayong Heavenly Father? Amen. Sa halip na tayo mag-alala, magtiwala po tayo sa Panginoon. Amen. Yung araw ng bukas, hayaan mo po bukas sa huwag natin alalahanin. Yung trabaho mo bukas, huwag mo muna alalahanin mamaya. Bukas mo na alalahanin pagdating ng araw po ng bukas. Kasi minsan, trabaho na naman bukas. Ay naman kaya ang gagawin ko. Sino naman kaya yung mga darating na kaliente, kinare-kare. Huwag na po natin isipin. I-enjoy natin ngayon. Enjoy po natin yung araw ngayon. Kung ano yung alalahanin mo, iyon nyo na lang. Bukas, bahala na bukas. Pagdating ng bukas, saka alalahanin. Amen. So ang pag-alala, worry is not only a simple problem, it is a sin. So kapag tayo pinag-aalala, ibig sabihin tayo pinagkukulang ng pagtitiwala sa Panginoon. Trust God upang hindi po tayo mag-worry. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po tumayo at basahin po natin yung ating benediction sa Numbers chapter 6. Numbers chapter 6. Ito po ay sa Amplified Bible. Ito na po. Receive the blessing. Verse 22, Numbers chapter 6, verse 22. The Lord said to Moses, tell Aaron and his sons, this is how you are to bless the Israelites. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. So they will put my name on the Israelites and I will bless them. Receive the blessing. Hallelujah. Tayo pinimo ko manalangin. Panginoon, maraming salamat. Pinupuri natin. Thank you sa blessing. Physical blessing, spiritual blessing, emotional blessing. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat sa salita mo na pag-aralan namin. Maraming salamat sapagkat hindi kami dapat mag-alala sapagkat kami mayroon Diyos sa langit na nagmamalasakit, nagmamahal sa aming Panginoon. Sa halip na mag-alala, magtiwala po kami sa sapagkat kontrolado mo ang lahat ng bagay. Maraming salamat. Ang pag-alala ay pinagnanakaw ng aming kagalakan. Hindi kami nagiging mabunga, Panginoon, kaya wala po kami dapat gawin. Kundi magtiwala sa iyo, Panginoon. Sa halip na mag-alala, magtiwala kami sa manalangin kami upang yung problema po namin ng pag-alala ay bigyan mo na katutusan. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, pasasalamatan ka namin at naingatan po namin ibinabalusulat ng kapurihan. Salamat at takla sa pangalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Tinatawagan ko po si Sister pakilagay nga natin sa gitna itong ano. Tayo po ay muling tumayo. Okay.